Ang content na ito ay para sa mga empleyado, maging sa Pilipinas ka man or abroad, na nahihirapan na mag-budget or lagi na lang kapos. Ikaw ba yung trabaho ng trabaho pero walang nangyayari? Sobrang pagod sa trabaho, ang sipag-sipag mo naman, pero wala ding nangyayari. Todo tipid pero kulang pa rin. Isa lang naging realization ko na hindi pala pagtitipid ang solusyon para guminawa ang buhay, kundi dagdag pagkakakita. Kung umabot ka sa part na to, alam ko andito ka kasi gusto mo may mangyari at mabago sa buhay mo. Abangan mo yung dulo kasi may tuturo ako sa'yo. Alam mo ba na may dalawang klase ng income paano kumita ng pera? The active income and passive income or residual income. According to Robert Kiyosaki, the author of the book Rich Dad Cash Flow Quadrant, may apat na sistema paano kumita ng pera. First quadrant is the employment. Alam mo ba na 95% ng tao sa mundo ay nakapokus sa pagiging empleyado? Dito, you work for money until you retire. Ika nga, no work, no pay. Second quadrant, self-employed. Example dito, doktor, attorney, small business owner. Ibig sabihin, empleyado ka pa rin ng trabaho mo or ng negosyo mo. These two quadrants are active income kung tawagin. You need to trade your time to earn money. The third quadrant is business. Dito, you need a capital, either small or big capital. You need also a system. You need also a products or services. And you need also team para maging successful ang business mo. And dito, hawak mo yung oras. Be your own boss. At pag kumita ka na ng malaki, it's better to engage in the next quadrant. The fourth quadrant is investor. Pag meron kang sobrang pera, it's better to invest into something that will generate income, like stock market, realty, or rental income, dividend income, and other business that can create residual income. Ano nga bang residual income? Residual income is the money that continues to flow after an initial investment of time or resources had been completed. Gusto mo din ba ng ganon? Tips ko lang ngayong taon, simulan mo pasukin ng quadrant 3 and quadrant 4. At kung napapaisip ka kung anong business ang sisimulan mo ngayong taon, good news, may ready-made business ako na pwede i-share sa'yo na kahit busy ka sa trabaho mo, ay pwede mong ipagsabay at pwede mong gawin kahit sa bahay ka lang. Comment mo lang below kung saang quadrant ka ngayon at para mag-guide kita paano makapag-umpisa ngayong taon. Again, don't forget to comment below para mag-guide kita at makapag-umpisa ka ngayong taon.